panaginip ay nangangahulugan na pangitain habang natutulog. Ang iba namang panaginip ay may kahulugan at interpretasyon. Karamihan sa ating panaginip ay resulta ng mga pangyayari sa buong araw ng pamumuhay natin. Kaya ang panaginip natin na walang kaugnayan sa maghapon natin at ng mga nakaraang linggo ay may espesyal na kahulugan, maaaring isang mabuting pangyayari o masama. Ang panaginip ay isang misteryosong pangitain na nangyayari kapag ang katawan ng isang tao ay namamahinga. Kapag ang isang tao ay natutulog, patuloy pa rin ang aktibidad ng katawan, kaya ganun rin ang ating isipan. Kahit na walang nakakadisturbo, kahit ang katawan ay namamahinga ay hindi nito kayang apulahin ang pagiging sensitibo at pagdama sa ating subconscious. Kaya ang ating isipan ay nakakapaglagalag o nakapagtatala ng isang bagay na ginawa ng tao, habang siya ay gising. Ang panaginip ay nagaganap araw man o gabi. Minsan ang isang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang insidente, o maaaring indikasyon ng isang magandang pangyayari. Ang isang panaginip na nangyari habang may karamdaman ay hindi nararapat na maging basehan. Ang panaginip naman na naganap sa araw ay medyo hindi sapat upang gawing basehan, kadalasan maganap man ito ay lubhang napakatagal. Ang panaginip rin ay binibigyang definisyon bilang serye ng mga larawan at pangyayari na nakikita ng taong natutulog. Ito ay malahalusinasyon na karanasan habang natutulog. Ito ay may natatagong nilalaman na kakaiba sa literal na pinapahiwatig sa ating pagkakaalala. Ito rin ay ang nagbibigay ng saliwaang estado sa pisikal na aktibidad. Tila isang totoo ang panaginip habang ito ay tumatagal, subalit ito ay walang katotohanan, lalo na kung ito ay walang direktang kaugnayan sa aktwal na nangyayari. Ang panaginip ay nasa pagitan ng agaw-ulirat o sa pagitan ng agaw-antok. Ito rin ay estado ng kamalayan o maging ng kamatayan. Ito ay isang penomena na madaling lumipas at madaling matapos. Sinasabi na ang mahabang panaginip ay tumatagal ng 5 segundo. Ito ay biglaang nagsisimula at agad rin namang natatapos. Ito ay hindi sinasadyang paglalabas ng nilalaman ng ating subconscious at kaisipang conscious. Ang panaginip na hindi konektado sa isang tao, lugar, aktibidad, at aksyon sa kasalukuyang buhay, ay nagpapahiwatig ng isang pangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay mabibigyang klasifikasyon bilang, 1. Kaaya-aya, 2. Hindi malugod, 3. Nag-iisa, 4. Sama-sama, 5. Walang katotohanan, walang kahulugan, pantastiko, at walang basehan, 6. Maikli, 7. Makatotohanan, 8. Panaginip tungkol sa mangyayari sa hinaharap, 9. Ang ordinaryong panaginip ay pagpapatuloy lamang ng inog ng buhay, katulad ng pagbabasa, pagsusulat, pakikipag-usap sa mga kaibigan, at iba pa, 10. Panaginip bago magising. Ang panaginip ay fenomenang universal. Lahat ay nakakapanaginip, ang iba ay nalilimot, at ang iba naman ay naaalala nila ito ng malabo o malinaw. Ang panaginip ay nagsisilbi bilang babala para sa darating na hinaharap, upang mamangha ang nanaginip sa pagitan ng pagiging gising at sa malalim na pagkakahimbing, makapahatid ng kapighatian sa nanaginip, makapagbigay kaganapan sa mga hindi maipalabas ng hinahangad o ninanais, hindi natupad na mga pangarap, natatagong takot at pag-aalala nagsisilbing gabay sa mga hindi maresolbang problema. Para malaman ang natatagong sekreto, may pangyayari na ang namatay na tao ay nagpapakita sa panaginip at nagsasabi sa kanyang asawa tungkol sa maraming pera na naipon ng patago noong nabubuhay pa siya. Sa pag-iimbestiga nalaman na totoo at tama ang panaginip, ang ating kamalayan ang nagpapakita ng panaginip at ang kaluluwa ang saksi. Ayon sa Yajurveda Kapitulo 34 versikulo 1 hanggang 3, ang kamalayan ay nakakapaglagalag ng malayo at malawak habang tayo ay gising, at ganun rin naman kung tayo ay natutulog, walang aksyon na magaganap kung wala nito at ito rin ang imbakan ng memorya. Panahon kung kailan mangyayari ang panaginip na nangyari sa unang parte ng gabi, ay nagsasabing mangyayari ito 1 taon mula nang maganap ang panaginip.
Sa ikalawang parte ng panaginip maaaring mangyari ito, 8 buwan mula nang mangyari ang panaginip. Sa ikatlong pagkakataon ito ay maaaring maganap sa loob ng 3 buwan. At halos 1 buwan naman kung ika-4 na beses itong maulit. At ang panaginip na nakita naman ng halos 1 oras, may posibilidad na maganap ito sa loob ng 10 araw. Ang panaginip naman sa madaling araw o umaga ay mangyayari ng araw na din iyon. Hanggang dito na lang muna mga kalakbay sa daigdig ng kababalaghan. Abangan ang ating mga real video tungkol sa kahulugan ng mga panaginip. Huwag kalimutang i-follow ang ating page, pa-like and share din ang ating mga video. Maraming salamat mga kalakbay.